Excited na ba siya, sir, makalabas? Hindi, sinabi ko lang. Well, alam nyo, ang mensahe talaga, nung nalaman niya na gusto ng bloodbath ni Inday Sara Duterte, ang mensahe niya, talagang si Sara ay hindi mo mapigilan. Ano naman? Lagi ko nga dati yan. Iso. So yan po ang latest kay Tatay Digo. Mga bangag, mag-ingat kayo. Gaya ng sinabi ni Tatay Digo, maisok ang Sara Duterte. Abangan ang mga upak at panuurin ang pagdaloy ng dugo. Magkaroon ako ng kaso nang sa ganun, makancel nila ang passport at mapauwi ako at makulong kasama ng mga ordinaryong mga individual na matagal na panahon na walang piyansa kasi non-bailable yan. Well, sorry na lang kayo dahil kayo rin na nagsabi nung 17 of March, 17 of March ba yun o April? Kailan ba dinala si tatay? Dinala si tatay 11. Kayo rin nagsabi ng 17 March na ipapakanselan yung passport ko. Kaya nga, minabuti ko na, at sabi pa nga ni Inday Sara, sasamahan pa kita kung kinakailangan na humingi ng asylum dahil kapag na-cancel ang passport, liable ka na for summary deportation as a illegal alien. Kasi ikaw ay unregistered alien dahil kinakailangan ng valid na passport bago makapasok. Kapag ikaw ay asylum seeker, hindi ka po pwedeng unang ma-deport dahil wala kang papeles. Pangalawa, hindi ka po pwedeng ma-extradite kahit anong dahilan hanggang hindi pa tapos ang nakabindin na asylum. Now, ngayon nga po ay World Refugee and Asylum Seeker Day. So pinagdiwang ng buong mundo itong karapatang pantao na humingi ng asylum para sa mga taong ginikipit dahil sa kanilang mga paniniwalang politikal o mga iba't ibang mga bagay pa. Sa akin naman po, halata naman po, Jesus Mariosep, walang basehan na non-bailable case. Ang gusto nila, mapatahimik ako dahil ang laki-laki ng bunganga ko na non-stop yung aking bangag. Hindi lang bunganga, may mga dance moves pa ngayon. Inggit lang kayo sa mga dance moves ko. Di sumayaw na rin kayo. Join us in bangag. Complete with the facial expression. Bangag. Diba? Ay, hindi pa yan, ha? Ngiwi. And budol. Diba? Well, alam niyo po, magsama-sama na kayo dyan sa DOJ. Mag 500 na utak pa kayo, inahamon ko kayo. Sige, subukan nyo akong kunin. Dahil nakaukit po yan, karapatang pantao po yan. Lalong-lalo na, kung obvious na obvious yung ginawa ninyo na walang kaebidensya, dinawit nyo ako. Ako nga akala nyo, wala kayong pananagutan, ha? Hindi kayo dyan forever. Pag natapos na ang inyong panahon, babalikan ko kayong lahat. Ididimanda ko kayo lahat ng malicious prosecution. Pagbabayarin ko kayo ng danyos. Itagal nyo yan sa bato dahil sa ginawa nyo sa akin at sa aking pamilya. Walang forever. Weather lang yan. Bilog ang daigdig. Kaya huwag kayong maging lasing sa kapangyarihan na akala nyo never kayo magkakaroon ng pananagutan. Makakahabol po ang gulong ng katarungan sa inyong lahat. Diba? Ano naman yung isa dyan na ako daw ay flight is evidence of guilt. Ulol! Flight daw is evidence of guilt. Aminin mo muna, estudyante mo nagpawalang visa sa'yo. Sinungaling ka to the nth degree. Nang tinanong, I don't remember. Remember. Part-time teacher ka lang dyan sigurado ko, konti lang mga na-handle mo mga estudyante. Hindi mo malalaman kung sino estudyante mo naging judge. I don't remember. Sinungaling. Wala ka talagang katapatan bilang isang mamamayan. Darating ang panahon. Ilalabas ko yan. At gaya ng naging dahilan ng hukuman doon sa isang kaso mo na na-deny ng due process ang people of the Philippines, ganyan din ang dahilan na yan. Dahil dapat yan, dineklara ninyong pareho na meron kayong relasyon na professor-law-student relation. At tignan natin kung anong sasabihin ng Korte Suprema. Bago mo linisin ang lunes sa iba, tignan mo muna yung putik sa mukha mo. Putik na mukha yan, di ba? Di ba?
So, aminin mo ngayon sa bayan. Estudyante mo, di ba? Huwag kang peke na I don't remember. At saka hindi ka maniniwala sa accent mo. Bicolana ka, day. Ano ka ba? Saan mo ba kinuha yung peke mong accent na yan? Okay. Anyway, lahat tayo, may panahon din yan. Ang sa akin po, walang kahit sino na nagsabi na recruit ko sila. Dahil trafficking yan. Walang kahit sino nagsabi na ang recruitment ko dahil sa paggamit ng dahas at para pagsamantalahan sila. Ikaw, hindi bababa sa 15. Tumistigo na tumanggap ka talaga ng pera sa mga drug lords para sa kalakalan ng droga. O wag mo sabihin acquitted ka na dahil buhay na naman yung kaso mong isa. So do not take pride na acquitted ka na. Hindi, nabaliktad nga. Dahil nawala ng due process ang people of the Philippines. At titignan natin talaga sa takdang panahon. Kaya I advise you, tumahimik ka na lang. Dahil ako naman, hindi kita winawakwakan, okay? Pero kapag hindi ka talaga tumahimik, nako, baka mapilitan pa ako maghain ng formal na reklamo para malaman ng taong bayan kung talagang estudyante mo nga yung nagpawalang visa sa'yo. Sinungaling ka. Anyway, sensya na kayo. Medyo emotional. Pero, on World Refugee Day, sinasabi ko lang po sa DOJ, gawin niyo po ang inyong trabaho. Give it your best shot. Pero pasensya na po kayo. I'm in my home court of international law. Alam ko po ang batas ng international law. Kaya good luck na lang sa inyo. Mapapahiya lang po kayo. Okay? Mapapahiya lang kayo. At siyempre naman, dahil hindi naman talaga kayo nagbibigay ng katarungan sa taong bayan, bumalik na naman ang lantarang mga krimen sa lipunan na wala naman nalilitis. Ibig sabihin, natutulog na kayo sa pansitan dyan sa DOJ. Sige na nga, pagkaabalahan nyo ako nang sa ganun naman kahit papano, ma-justify yung mga sweldo nyo dyan. Ano bang ginagawa nyo dyan? Ang daming seryosong krimen, ang palagi nyo hinahabol yung tao na talaga namang isang basa ng resolusyon. Ang gagawin ko po, ipapublish ko sa Facebook ko yung mga excerpts. Etong reklamo kay Harry Roque, etong sagot ni Harry Roque, ang susunod na, kaya kakasuhan namin sa Harry Roque. Ganun po yung resolusyon, pwede ba yun? Walang explanasyon kung bakit ako nadawit na non-bailable, samantalang isa sa pinaka-importante karapatang pantao ay ang karapatan ng kalayaan. Sinasabi ko lang po ngayon yan dahil ngayon nga po is World Refugee and Asylum Seeker Day. Kung ikaw po talaga ay ginigipit gaya ko, itong pagkukuha ng asylum at pagiging refugee, this spells the difference between life and death. Bakit sa tingin nyo? Hahayaan nila ako mabuhay sa laki ng aking bunganga, sa pikon, yung bangag na yan? Hindi ko man sinasabi na conclusive, bangag na siya Pero pasinungalingan niya sa pamamagitan ng hair follicle test. Kaya manigas kayo sa pikon. Dahil kahit anong gawin yung red notice dyan, hindi ako titigil ng bangag. Ngiwi, butod. Yan, so manigas na kayo dyan, okay? In any case, kaya nga po, pinagdiriwang itong World Refugee and Asylum Day dahil alam po natin, sa buong daigdig, karapatang pantao to, at kung wala itong ganitong karapatan, ang mga gaya ko na ginigipit, wala na po. Stad na sa preso na talaga naman pong ang kondisyon ay torturous. Matagal ko na pong sinasabi yan dahil ako'y naghain pa nga ng kaso na talagang dapat madeklara na ang prison conditions natin pareho sa detention facilities at ay torturous. Pero wala naman nakikinig. Pati yung isang akala mo kung sinong santa-santa. Naging DOJ, naging Commission on Human Rights, meron mo siyang ginawa sa mga kulungan. Palibasa siya, nagkaroon siya ng espesyal na kulungan. Okay? Anyway, magandang World Refugee and Asylum Seeker Day sa inyong lahat. Reporting from The Hague, ito po inyong spokesman at mamaya po darating si Sir Bong para sa, ayan na pala siya, narito na pala si Sir Bong. So huwag na tayo maghiwalay para malaman natin ang pinaka-latest na balita kay Tatay Digo. Ayan na po si Sir Bong, palakad na po siya papunta rito at tingnan po natin kung anong balita natin kay Tatay Digo. Anyway, ano pa ba po ang mga kokomentuhan? Ay, yung let us reconcile.
Bakit? Maibabalik mo ba sa Pilipinas si Tatay Digong? Kung maibabalik mo si Tatay Digong sa Pilipinas, baka pwede pa. Pero grabe talaga yung pagtaksil. Marcos Jr. Kung ikukonsidera mo na hindi ka dapat presidente, kundi rin dahil sa mga Duterte. Kung hindi ka dahil kay Tatay Digong, dahil kay Sara Duterte. Wala ka talagang utang na loob. Wala ka isang salita. Sinungaling ka na naman sa sabi mo na we have nothing to do with impeachment. Bakit? Magkakaroon ba ng impeachment trial kung hindi sinulong yan ang iyong sariling pinsan, ng iyong mga sariling kapartido? Sinungaling ka talaga. Parang nung sinabi mong, we will never cooperate with the ICC because that will be surrendering Philippine sovereignty. Presidente ka naman. Mahiya ka naman. Kinakailangan magkaroon ka ng isang salita. Sa mga Pilipino, meron pa tayong kasabihan, magpakalalaki ka. Again, hindi ko sinasabi, nabangas ka. Kaya lang, dapat pasingalingan mo na. Dahil ang taong bayan, sa ayon sa saligang batas, we have the right to information and matters involving public concern. Thank you po. Keep safe and healthy po, Attorney Rocky. Thank you for makita. Guys, mamaya na pong basa ng comments ninyo, guys. Dahil kung ikaw ay bangag, baka kinakalagkad mo kami sa gera at walang solusyon sa problema ng patuloy na pagtaas na presyo, ang kakulangan ng trabaho, ang kagutuman. Thank you po. Okay, thanks to Maricel. Thank you po. Rika Forte. Thank you po. Thank you for sharing like, guys. Buong Duterte, kasama at ang mga Marino. Mga hindi ko siguro yan. Mga Marino? Mga Marino kayo? Ay, napamabuti. Doon tayo sa chemical tanker na rin. Mamaya ko, sabi ko kayo. Pero Bong, ito na, nag-aantay na silang lahat. So, yung balita. Yes po. Shout out tayo to happy birthday dyan. Latest sa balita tungkol kay Tatay Digong straight from Sir Bong Duterte, ang pinakabatang kapatid po ni Tatay Digong. Sir Bong, kamusta po ang Tatay Digong natin na mahal na mahal ng buong Pilipinas? Okay, fine. Ganun pa rin. Isolation. Wrongly. Sila tuloy niya. I cannot be. Kasi nakikinig sila. Bawal talaga. Baka mamaya malaman nila yung mga ating mga taktikado. Ano sabi ni Tatay Digong doon? Sabi niya? Ano sabi? Mag-isog? Isog yung CVP. Matapang. Matapang sila. Sinabi niyo ba yung sabi ni Marcos Jr. na gusto na niya makipagpatid sa mga Duterte? Anong sabi niya? Parang in a way, He doesn't believe it dahil nakakulong siya no? Wala siyang sinabi kung ano lang siya. pantay ko lang ito sa hindi yan mapigilan. Sabi ko lalo na hindi mapigilan kaya nandito ka sa loob, hindi ka makapang sa kanya. So, yun lang. May mensahe ba siya, sir, sa mga kababayan nating Papasalamat talaga sa dahil support ninyo. Sabi ko paglabas ko nito, merong from different parts of the world. Although sinabi niya na parang concerned din sila siya sa inyo na you know, the way here. Salamat lang talaga. Naibanggit niyo ba ho yung ating marcha ng 17 at yung parating na pagtitipon sa 24 Sa 24 po? Yeah, I mentioned that. Sabi ko mo,
Tapos ang there will be another one sa 23 din. 24. 24. And then sabi ko, and then another one kung 31. Sinabi nyo na may posibilidad na darating si Inday Sara. Paano lang natin. I-prepare ko dumating si Sarah. Ito naman Uwe. so whoever ko sinong kagatin, yung mga anak, silang take over. Ako talaga, wala kayo sa loob. Kasi so nag-brief lang ako sa kanya. Nangyayari sa Ano po ang briefing nyo? Anong sinabi nyo latest development sa Pilipinas? si BBM, gusto mo installation, si Dilimam, Nalden Boyd yung kanyang hospital, si Tiangco, saka si Tamba, Sinabi nyo yung sinabi ni Tiangco. sinabi ko lang, no, yung sa sila nagsimula Ay, na, oo. pera. Meron ba siya sinabi? Anong sabi niya? Sabi ko lang yun. More or less, alam naman siguro. Yung mga sakwad ko, yung lumusot. Sila dyan. Yung kabalatan mo. Iba. Ang lima. Yun lang. I need to be updated. Ako talaga. Nung mga ano pa nangyari. So that, kung nandun, makikita ka. Sige, sa susunod po, bigyan ko kayo ng briefer o mga balita sa Pilipinas. O parang yung binibigay namin dati sa kanya. Para malaman niya ang kabuuan. Well, alam nyo, ang mensahe talaga, yung nalaman niya na gusto ng bloodbath ni Inday Sara Duterte, ang mensahe niya, talagang si Sara ay hindi mo mapigilan. Ano yan? Nabi ko na dati yan. Isip. So yan po ang latest kay Tatay Digong. Mga bangag, mag-ingat kayo. Gaya ng sinabi ni Tatay Digong, maisok ang Sara Duterte. Abangan ang mga upak at panuurin ang pagdaloy ng dugo. Okay? Thank you, sir. Gano'ng katagal po ang bisita niyo? Gano'ng katagal ang bisita niyo? Dugo sa baba. Isang oras lang kasi sabi niya, sige na, balik-balik na tayo sa istorya ng bata. Hindi kailangan ka talaga mag-prepare. Ano, paano batihan yung magkapatid? Nagkakapan ba kayo o second? Walang kakapan. Magkakap lang ako sa kanya o magiging concern na sa kanya. Kung may makita ako sa kanya, kasi talaga. Gusto nila, wite ko ano na zero. Kaya lang, anlay lang. Kasi lang, kakalapas ka rin. Excited na ba siya, sir, makalabas? Hindi, sinabi ko lang. Okay. Dimension ko nga yung kaling nakaraan. Sa private Sinabi niyo naman, nagkakaisa talaga ang Pilipino. Sa try na bring him home, walang intrigahan, walang faction, nagkakaisa ang ating mga kababayan. At least is aware na tapos bago ako umalis, kasi yung dalawang bargal, pati yung nagkano, walang kayo ba? Naliba rin pa naman. Sabi ko daw sa bae mo yung nagkasama sa kumubargal. Ito ma'am, you know this place no, the facility. Hospital na ito na That's correct, sir. Well, maraming salamat, Sir Pong, at sa yung susunod na report sa Biyernes, no? Biyernes. Okay, para ma-summarize. So, yan po ang pinaka-latest sa balita kay Tatay Digong. Nagbigay ng babala
Ayan na ang Inday Sara Duterte. Mag-isod. At sinabihan niya kayo, magtapak yan, Inday Sara. Warning na sa bato kami nagbat. Go, Inday Sara! Yeah. Ah. Mag-ingat kayo ang mensahe ni Tatay Digong.